March 4, 2023, Saturday, sa lugar ng Negros Oriental sa Pamplona, naganap ang isang matunog na massacre na kilala sa tawag na Pamplona Massacre, kung saan 10 tao ang pumanaw kabilang ang target na si Gobernador Roel Degamo. Ang insidente ay nangyari habang nagsasagawa ng pamamahagi ng tulong sa komunidad para sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ang mga armadong salarin na iniulat ng mga dating miyembro ng militar ng Pilipinas ay umatake sa tahanan ni Degamo bandang 9:36 AM. Nabaril ang gobernador ng maraming beses at pumanaw siya matapos dalhin sa ospital. Itinuturing na may kinalaman sa politika ang insidente at patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong dahilan sa likod ng brutal na aksyon na ito. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Negros Oriental Governor Roel Ragay Degamo, 56 years old, ay isinilang noong April 29, 1966 sa Barangay Bonawon, bayan ng Siaton, Negros Oriental. Nagmula siya sa simpleng pamilya at nagpakita ng kasipagan at talino sa kanyang pag-aaral. Nagtapos siya ng kursong Mechanical Engineering sa Silliman University noong 1989, kung saan naging mahusay siya sa larangan ng Science and Technology. Matapos ang graduation, matagumpay niyang naipasa ang licensure examination sa parehong taon na naging pundasyon ng kanyang karir bilang isang profesional. Hindi kaagad pumasok si Roel Degamo sa politika. Sa halip, nagsimula siya bilang empleyado ng National Power Corporation noong 1991, kung saan nagtrabaho siya bilang mekaniko at driver. Dito niya natutunan ang halaga ng disiplina at dedikasyon sa trabaho. Noong 1998, pinili niyang pasukin ang politika at nahalal bilang konsehal ng kanyang bayan sa Siaton, Negros Oriental. Naging maayos ang kanyang termino na tumagal mula 1998 hanggang 2007. Kung saan siya rin ang naging presidente ng Provincial Councilors League ng Negros Oriental mula 2004 hanggang 2007. Dahil dito, nagkaroon siya ng ex-officio seat sa Provincial Board. Year 2010, bumalik si Degamo sa politika at tumakbo bilang miyembro ng Provincial Board. Sa eleksyon na iyon, nakakuha siya ng pinakamataas na bilang ng boto mula sa 3 distrito ng Negros Oriental, na patunay ng kanyang suporta mula sa mga mamamayan. Subalit sa parehong taon, hindi inaasahan ang pagpanaw ng nahalal na gobernador na si Emilio Macias II bago pa ito makapanumpa. Sa ilalim ng Rules of Succession, pinalitan ni Vice Governor Agustin Perdices si Macias bilang gobernador. Samantala, si Roel Degamo naman ang umupo bilang Vice Governor. Ngunit noong 2011, pumanaw din si Gobernador Perdices, na naging dahilan upang si Degamo ang umupo bilang gobernador ng Negros Oriental. Tinapos niya ang natitirang termino ni Perdices at dito nagsimula ang kanyang mas malalim na paglalakbay sa mas mataas na posisyon ng pamahalaan. Sa halalan ng 2013, tumakbo si Degamo bilang gobernador at nanalo. Sa kanyang termino, inilunsad niya ang programang HELP o Health, Education, Livelihood Programs, Projects for Peace and Development. Layunin ng programang ito na tugunan ang pangunahing pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Ilan sa kanyang mga naging proyekto ay ang pagtatayo ng mga karagdagang silid-aralan, pagpapabuti ng community hospitals, at ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at turismo sa Negros Oriental. Naging matagumpay ang kanyang administrasyon, dahilan upang muling mahalal noong 2016 at 2019. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hinarap din ni Degamo ang mga matitinding hamon sa politika. Noong 2022, matapos ang kanyang 3 sunod na termino bilang gobernador, pinayagan pa rin siya ng Commission on Elections na tumakbo muli. Ito ay dahil sa argumento na ilang taon ng kanyang termino ay naantala ng suspension at dismissal orders mula sa Office of the Ombudsman.
Ang mga kasong ito ay kaugnay ng umano'y maling paggamit ng Calamity Fund noong Bagyong Sendong noong 2011 na nagkakahalaga ng 480 million pesos at Intelligence Fund noong 2013 na nagkakahalaga ng 10 million pesos. Sa kabila ng mga alegasyon na natiling determinado si Digamo na maglingkod dahil sa mga TRO na kanyang nakuha mula sa Court of Appeals, napanatili niya ang kanyang posisyon. Gayunpaman, sa halalan ng 2022, natalo siya sa kanyang kalaban na si Pride Henry Teves, ang dating mayor ng Bayawan City at miyembro ng Nationalist People's Coalition. Ang laban ng Digamo Teves ay naging kontrobersyal at puno ng tensyon. Lumabas ang isang kandidatong may pangalang Ruel Digamo na idineklarang nuisance candidate ng COMELEC. Sa huli, pinaboran si Ruel Digamo at ang mga boto para kay Ruel Digamo ay inilipat sa kanya na nagresulta sa kanyang proklamasyon bilang tunay na nanalo noong October 2022. Sa kabila ng proklamasyon ni Digamo, hindi naging madali ang transition. Tumangging umalis sa pwesto si Pride Henry Teves na nagdulot ng kaguluhan at tensyon sa politika ng Negros Oriental. Sa kabila nito, muling nanumpa si Digamo bilang gobernador noong October 22, 2022 at ipinagpatuloy ang kanyang mga programa para sa probinsya. Ngunit sa kabila ng kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko, natapos ang kanyang kwento sa isang malungkot na trahedya. Noong March 4, 2023, pinaslang si Gobernador Ruel Digamo sa kanyang tahanan sa Pamplona, Negros Oriental. Ang massacre na ito ay nagdulot ng malawakang pagluluksa at pagkundina mula sa buong bansa. Bago pa man sumapit ang araw ng eleksyon, agad nang naghain si Ruel Digamo ng petisyon sa Commission on Elections upang ideklara bilang nuisance candidate ang isa pang tumatakbo sa parehong posisyon na may kapareho niyang pangalan, si Ruel Digamo. Ayon kay Ruel Digamo, ang pagkakaroon ng kapangalan ay malinaw na estratehiya upang lituhin ang mga botante at hatiin ang boto na para sana sa kanya. Gayunpaman, hindi ito agad nabigyan ng aksyon, kaya tuluyang naipasama ang pangalan ni Ruel Digamo sa opisyal na balota. Pagkatapos ng eleksyon, si Ruel Digamo ay natalo ng mahigit 20,000 na boto laban sa kanyang katunggali na si Pride Henry Teves. Nanindigan si Digamo na kung hindi dahil sa mga botong nakuha ni Ruel Digamo, tiyak na siya ang nanalo bilang gobernador ng Negros Oriental. Nag-apil siya sa COMELEC upang muling talakayin ang kanyang petisyon laban sa nuisance candidate. Makalipas ang ilang buwan, binaligtad ng COMELEC ang naunang sitwasyon at kinatigan si Ruel Digamo sa kanyang petisyon. Idineklara ng COMELEC na si Ruel Digamo ay isang nuisance candidate. Ang lahat ng boto na nakuha ng naturang kandidato ay itinuring na boto para kay Ruel Digamo. Sa muling pagbibilang ng boto, lumamang si Ruel Digamo ng mahigit 3,000 na boto laban kay Pride Henry Teves. Noong October 3, 2022, opisyal na idineklara ng COMELEC si Ruel Digamo bilang nanalong gobernador ng Negros Oriental. 2 araw matapos ang anunsyo, noong October 5, 2022, nanumpa si Digamo bilang gobernador sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang. Ang makasaysayang seremonya ay nagpatibay sa kanyang panunumbalik bilang pinuno ng probinsya. Gayunpaman, mariing tumutol si Pride Henry Teves sa desisyon ng COMELEC. Hindi siya umalis sa pwesto bilang gobernador at nagain ng co-warrant o petition sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng desisyon. Bagamat nagsimula ito bilang matibay na posisyon, kalaunan ay napilitang bumaba si Teves mula sa kanyang pwesto. Paglipas ng 5 buwan mula sa paghahain ng petisyon, sa mismong araw ng mga puso noong February 14, 2023, ibinasura ng Korte Suprema ang apela ng kampo ni Pride Henry Teves. Sa desisyong ito, tuluyang pinagtibay na si Ruel Digamo ang lehitimong gobernador ng Negros Oriental. Sa puntong iyon, tila nawala na ang anumang pag-asa ni Teves na mabawi pa ang pwesto. Sa kabila ng mga pagsubok, tahimik na naglingkod si Gobernador Ruel Digamo sa probinsya sa loob ng halos 5 buwan mula nang maibalik siya sa pwesto.
Ngunit ang katahimikan ay biglang nauwi sa trahedya. Noong March 4, 2023, bandang alas 9 ng umaga, pinasok ng isang grupo ng armadong kalalakihan ang compound ng pamilya Degamo sa Pamplona, Negros Oriental. Sakay ng isang Mitsubishi Montero, isang pick-up at isang Mitsubishi Pajero. Dumating ang mga sospek sa compound kung saan abala si Gobernador Degamo sa pagtulong sa mga residente na humihingi ng tulong pinansyal. Makikita sa CCTV footage ang pagdating ng 3 sasakyan at pagbaba ng 10 armadong lalaki na may dalang matataas na kalibre ng baril. Bagamat sinubukan ng mga gwardya na harangin ang grupo, pinilit pa rin ng mga sospek na makapasok. Nang makalapit ang isa sa mga lalaki, sinundan siya ng iba pa at bigla na lamang pinaputukan ang paligid. Walang alinlangan, pinaulanan ng bala ang compound na naging sanhi ng pagkamatay ng gobernador, ilang kasamahan niya at mga sibilyang naroon. Sa loob ng halos 40 seconds ng karahasan, nalugmok si Gobernador Roel Degamo at ang iba pang biktima. Agad ding tumakas ang mga sospek sakay ng kanilang getaway vehicles. Samantala, ang mga sugatang biktima ay mabilis na dinala sa pinakamalapit na ospital. Ngunit bandang alas 11 ng umaga, idineklara ang pagpanaw ni Gobernador Degamo. Agad na kumilos ang otoridad para tugisin ang mga salarin. Idineklara ang malawakang hot pursuit operation kung saan nahabol ang mga sospek hanggang sa Bayawan City. Binuo rin ang isang Regional Investigation Task Group na inatasang tutukan ang kaso. Sa parehong araw, bandang alas 4 ng hapon, 3 sa mga sospek ang nadakip. Sila ay kinilala bilang mga dating sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Ang mabilis na aksyon ay nagbigay ng pag-asa para sa hustisya para sa trahedya na naganap sa Negros Oriental. Kinilala ang 3 sa mga sospek na sangkot sa pananambang kay Gobernador Roel Degamo. Ang una ay sina Jory Labrador, isang dating Scout Ranger Intelligence Operative na taga Cagayan de Oro. Siya ay na-dismiss mula sa hanay ng militar noong March 2014 dahil sa mga kasong administratibo. Sumunod ay si Joven Javier na tubong Negros Oriental. Si Javier ay isang dating miyembro ng Scout Ranger Intelligence at kasali sa elite na Light Reaction Regiment Forces. Gayunpaman, tulad ni Labrador, siya rin ay dishonorably dismissed noong January 2018 dahil sa ilang paglabag sa serbisyo. Ang pangatlong sospek ay si Benji Rodriguez na dating sundalo ng Armed Forces of the Philippines na naka-assign sa 35th Infantry Battalion sa Jolo, Sulu. Siya rin ay natanggal sa serbisyo noong 2009. Sa kabila ng kanilang pagiging ex-military, pinaniniwala ang sumali ang mga sospek sa operasyon bilang bahagi ng isang grupo ng bayarang hitmen o mercenaries. Sa nangyaring engkwentro sa Bayawan City, isa sa mga sospek ang nasawi, habang ang iba pa ay nakatakas at patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Kalaunan, naaresto rin ang panglimang sospek na kinilalang si Osmundo Rivera, isang tubong Zamboanga at dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Sa patuloy na investigasyon, 2 sa mga naarestong sospek, sina Jory Labrador at Benji Rodriguez, ang nagsimulang magsalita. Sa harap ng mga investigador, binanggit nila ang isang pangalang Kong Teves bilang nag-utos ng pananambang kay Gobernador Degamo. Gayunpaman, hindi nila direktang pinangalanan kung sino sa mga miyembro ng angkan ng Teves ang tinutukoy. Ang pamilyang Teves ay kilala sa Negros Oriental bilang isang makapangyarihang political clan. Isa sa mga prominenteng miyembro nito ay si dating kongresista at kasalukuyang Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na mabilis na tumanggi sa anumang kaugnayan sa krimen. Nilinaw niya na wala silang kinalaman sa trahedya sa kabila ng matagal ng tensyon sa pagitan ng mga Degamo at Teves. Matatanda ang si Pride Henry Teves na kapatid ni Arnolfo Teves Jr. ay naalis bilang gobernador matapos mapalitan ni Gobernador Roel Degamo. Ayon sa ilang ulat, ang mga Teves ay may mahabang kasaysayan ng political dominance sa kanilang lugar at ilang miyembro nito ang nagsilbi bilang mga opisyal sa probinsya. Sa kabila ng mga alegasyon,
nananatili pa ring hindi malinaw kung sino talaga ang mastermind sa likod ng krimen. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga sospek na tumestigo, kabilang si Benji Rodriguez, isinailalim sila sa protective custody ng otoridad. Si Rodriguez ay itinuturing na isang mahalagang saksi sa kasong ito, lalo na sa pagtukoy kung sino ang posibleng nasa likod ng pananambang. Samantala, isang malawakang pagbabagong bihis ang isinagawa sa hanay ng kapulisan sa buong probinsya ng Negros Oriental. Ayon kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, ito ay bunsod ng nakitang pattern of impunity o kultura ng kawalan ng pananagutan sa lugar. Bilang bahagi ng investigasyon, na-recover ang mga armas na ginamit sa ambush. Ang mga baril ay kumpirmadong dekalibre at karaniwang ginagamit ng mga profesional na hitmen na nagdulot ng hinala na isang malawakang organisasyon ang nasa likod ng krimen. Ayon sa mga otoridad, ang grupo ay binubuo ng mga dating sundalo na nagsisilbing bayarang mamamatay tao o mercenaries. Ang kanilang operasyon ay sinasabing konektado sa mas malalaking grupo na may network sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan, patuloy na iniimbestigahan ang pagkakasangkot ng angka ng Teves, partikular si Arnolfo Teves Jr., na noon ay nasa ibang bansa nang mangyari ang pananambang. Agad na nagpahayag si Arnolfo Teves Jr. ng pagtanggi sa mga paratang laban sa kanilang pamilya. Anya, walang basihan ang mga akusasyong nagsasangkot sa kanila sa krimen. Gayunpaman, hindi maiwasan ang pag-usbong ng mga haka-haka dahil sa dati ng tensyon sa pagitan ng mga Digamo at Teves, lalo na noong nakaraang eleksyon kung saan matindi ang naging tunggalian nila sa politika. May posibilidad na ang motibo sa likod ng krimen ay politika ayon sa ilang eksperto. Ang matagal ng iringan ng dalawang pamilya ay itinuturong isa sa mga ugat ng kaguluhan. Sa kabila nito, nananatili ang pangako ni Justice Secretary Boying Remulla na malapit nang maresolba ang kaso. Sinabi niyang kaunti na lamang at makakamit na ang hustisya para kay Gobernador Digamo at sa iba pang biktima ng insidente. Ang madugong ambush ay nag-iwan ng 9 na patay, kabilang si Gobernador Roel Digamo. Mahigit 10 iba pa ang sugatan. Karamihan ay mga sibilyang naroon upang humingi ng tulong. Ang insidente ay nagdulot ng pangamba sa buong probinsya at naging isang malagim na alaala ng karahasang dulot ng politika sa bansa. Ang karumal-dumal na pagkitil sa buhay ni Gobernador Roel Digamo ay nagbukas ng mas malalim na usapin tungkol sa karahasan at katiwalian sa lokal na politika ng bansa. Ang paggamit ng armadong grupo na karamihan ay mga dating sundalo ay nagpapakita ng lawak ng impluensya at organisasyon sa likod ng krimeng ito. Sa gitna ng mga aligasyon laban sa pamilyang Teves, malinaw na patuloy ang laban para sa hustisya. Hindi lamang para kay Digamo, kundi para sa mga sibilyang nadamay sa insidente. Ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala kung gaano kahalaga ang matapat at malinis na pamamahala upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan, lalo na sa mga lugar kung saan madalas sumiklab ang tensyon sa politika. Sa ating sariling pananaw, ito ay hindi lamang simpleng awayan sa pagitan ng dalawang kampo sa politika. Ang mga ganitong krimen ay may malalim na epekto hindi lamang sa pamilya ng mga biktima kundi sa buong lipunan. Kailangang paigtingin ang seguridad ng mga pinuno at masugpo ang mga sindikato o organisasyong nagiging instrumento ng karahasan. Mahalagang manatiling mapagbantay tayo bilang mga mamamayan at siguruhing ang ating mga pinunong inihahalal ay hindi magagamit para sa pansariling interes. Nakakabahala ang ganitong insidente dahil malinaw na nakakapasok pa rin ang karahasan sa politika, isang aspeto na dapat nating pagsikapan upang mabago bilang isang bansa. Ang hustisya para kay Gobernador Digamo at sa mga biktima ng insidenteng ito ay dapat maging prioridad. Ang pagprotekta sa karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga leader natin, ay dapat siguraduhin ng gobyerno. Mga kababayan, hindi biro ang mga usaping ganito. Kaya napakahalaga na patuloy nating pagtuunan ng pansin ang mga kaganapan sa ating bansa. Ano ang opinyon ninyo tungkol sa nangyaring ito? Sa tingin ninyo,
Sino nga ba ang tunay na salarin? At paano kaya nating maiiwasan ang ganitong uri ng karahasan sa hinaharap? I-comment nyo na ang inyong mga saloobin sa baba. At huwag kalimutang mag-like sa video na ito kung nagustuhan ninyo ang diskusyon. Kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para updated ka sa mga ganitong makabuluhang usapin. Lagi nating tandaan, ang kaalaman at kamalayan ang susi sa pagbabago. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Stay safe mga kababayan at lagi nating ipaglaban ang hustisya at katotohanan.